Sa iba pang balita, binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kukonsintihin ng kanyang administrasyon ang mga pulis na mapapatunayang sangkot sa iligal na gawain. Inihiyag ito ng Pangulo sa harap na rin ng kanyang kautusan na magsagawa ng internal cleansing sa pambansang pulisya. Samantala, natasan ng Pangulo ang AFP na arestuhin ang mga pulis na mapapatunayang sangkot sa mga iligal na gawain. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na aarestuhin ang mga pulis na mapapatunayan sangkot sa mga iligal na gawain sa bansa sa kanyang pagsasalita sa o-taking ng mga bagong promote na miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na ito ang layunin kung bakit ipinag-utos nito ang reorganization o internal cleansing sa Philippine National Police o PNP. I had to explain again and again. I had to apologize almost to every Korean who would come here, to the ambassador and to the American people. I think Panelo is going there. I told him to make a good apology. Wala tayong magawa, nangyari. Ang pinakabasto sa lahat, masakit daw sa kanila is talagang yung flushing sa down the drain sa toilet bowl. Nasaktan sila. Maski gawain sa atin yan. Kaya let me reorganize the enforcement dyan sa drugs sa police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them. Kung hindi ko kayo ipasok sa laro, patay ako. Walang magtingin dyan sa abusadong pulis. The culture of corruption sa pulis matindi. Hindi beginning, pati mga generals. Ipinagutos na rin ng Pangulo sa AFP na gawin ang kanilang mga tungkulin na protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino at ng buong bansa. Kabilang sa mga nanumpay mga sundalo na nabigyan ng 1-star hanggang 3-star. Sabi ng Pangulo, hayaan nilang kuminang ang kanilang mga bituin sa balikat at huwag hayaang matungisan ng anomalya. As we endeavor to carry out reforms in all government agencies, I wish that you remain to be the kind of officers who put the welfare of the organization, the nation, and its people above your personal considerations. Bear in mind that your careers grow along with your responsibilities. After all, those who hard-earned stars on your shoulders, it is rightful then that you polish them, keep them shining and brightly untainted. And lastly, as you pledge your allegiance to the flag of the Republic of the Philippines, may all of you remain faithful to the sacred, guard it with your lives, the welfare of the nation. Dagdag pa ni Pangulong Duterte na may mga hamon sa seguridad na hinaharap ang bansa kaya mahalaga na nakafocus sila sa kanilang tungkulin. Kabilang sa tinukoy ng Pangulo ang banta ng terorismo. Kinausap na rin niya ang China para tumulong sa pagpapatrol sa international water na hindi naman kailangan mag-intrude o pumasok sa lugar na saklaw ng bansa. And lastly, as you pledge your allegiance to the flag of the Republic of the Philippines, may all of you remain faithful to the sacred, guard it with your lives, the welfare of the nation. You owe it to your country and to the people. Draw inspiration from the valor of your ancestors who demonstrated the staunch loyalty to the flag and to the Constitution. Once again, congratulations to your respective stars. Bear the new rank with new pride as you continue to serve the Republic of the Philippines, the Filipino people. Git pa ng Pangulo, una sa mga unang ginawa niya nang maupo sa pwesto ang bumisita sa iba't ibang kampo ng sundalo at pulis sa bansa para alamin ang mga kailangan. Hindi niya ito may tuturing na loyalty check dahil hindi niya kailangan gawin ito. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.